chapter 1, verse 15 to 16. But just as who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Hebrews, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may kapayapaan sa lahat ng tao, sikapin din ninyong mamuhay ng may kabanalan, sapagkat kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Amen? Praise God. Lahat ng gustong makita ang Panginoon, magsabi namin. Isa lang po ang susi, o isa sa mga susi, kailangan po natin mamuhay ng may kapayapaan sa bawat isa. At Hebrews 12:14 po, at kailangan din po natin mamuhay ng may kabanalan. Last week, mga kapatid, pinag-aralan po natin ay tungkol sa buhok. Amen? Anong napag-aralan natin tungkol sa buhok po? Bawal putulin. Praise God. Na dapat daw ang buhok, mga kapatid ng lalaki ay long hair, makuyad o maiksi, mga kapatid, o maikli. At ang buhok naman daw dapat ng babae ay mahaba. Amen? Lahat ng sangayon, magsabi ng amen. Kasi yung buhok, yun daw yung talukbong o covering ng babae, mga kapatid. Praise God. Napag-aralan din natin ang babae dapat, o yung buhok ng babae, hindi dapat siya masasayaran ng kahit anong panggupit. Amen? Agree po ba tayo doon? Na dapat ang buhok ng babae hindi dinadaanan ng kahit anong klaseng pangkahit, mga kapatid. Praise God. Ngayong gabi naman, pag-uusapan natin is about beautification o pagpapaganda. Lahat ng naniniwalang maganda sila, magsabing amen. Lahat ng naniniwala, mga kapatid, na maganda ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos, magsabing amen. Amen. Ang sabi ng Psalms, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan ng lahat ng gawain mo ay kahangahangat tunay sa loob ng aking puso'y lahat ito'y nakikintal, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid. So walang question, lahat tayo, ang pagkakalikha sa atin ng Diyos ay maganda. Amen? Walang tanong doon, mga kapatid. Sabi nga ng Genesis, we are created in His image. Sa kanyang likeness, mga kapatid. Praise God. Pero ang mundong ito, mga kapatid, hindi kontento sa kagandahang binigay ng Diyos. Hindi sila satisfied sa ganda na binigay ng Panginoon, mga kapatid. Anong ginawa ng tao? Yung natural na ganda na binigay ng Diyos, dinadagdagan, pinapakialaman. Yan yung tao, mga kapatid, minsan mapakialam, no? Ang ganda na ng binigay ng Diyos, pinapakialaman pa, mga kapatid. So ano ba yung pagpapaganda na ginagawa ng tao? Isa-isahin natin, no, mga kapatid. Una, tattoo. Hindi ito pagkain, no? Tatatos ngayon. Ang tattoo daw is a form of body modification made by inserting tattoo ink, dyes, and pigments, either indelible or temporary. Yan, no?
Sino to? Kilala nyo? Kilala nyo? Ang Jorens, hindi si Jorens yan. Hindi ko rin kilala yan, mga kapatid. O yan. Sir, dali ka? Praise God. Para sa iba, mga kapatid, ang pagkakaroon daw ng tattoo is a form of art. Art daw to. Or self-expression, and so on and so forth, etc. Maganda bang tignan, mga kapatid? Ang hangas kaya. Lalo na to. Para sa iba, cool daw yan. Astig kapag may tattoo ka. Para sa iba, maganda to. Sabi nga ng iba, hindi naman lahat ng may tattoo masamang tao. Hindi lahat ng tattoo, ng may tattoo nang galing sa bilibid. Pero no matter what is your reasoning behind about tattoo, ito po ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Sa NIV, do not cut your bodies for the dead, or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. So malinaw ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ayaw niya na dinudumihan o sinusulatan o maglalagay ka ng drawing sa katawan mo. Ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. Sino dito yung gusto magpa-drawing? Ako na magdo-drawing. Magdo-drawing ako ng pusa. Praise God. Ayaw po ng Panginoon na dinudumihan natin ang ating katawan. Bakit? Ang sabi ng 1 Corinthians 3:16-17, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Malinaw po, mga kapatid, hindi ko po sasabihin bawal magpatato. Kalayaan niyo yan kung gusto niyo. Pero sasabihin ko po, ayaw ng Diyos niyo. Ayaw niya, mga kapatid, na winawasak ang templo. Sa tingin niyo, pag nag-i-inject kayo ng ink sa inyong katawan, hindi ba nawawasak ang templo ng Panginoon? Sinusugatan ninyo ang templo ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Ayaw na ayaw ng Diyos, mga kapatid, na nilalapastangan ang kanyang templo. Kahit ano pa yung tattoo na yan, kahit Bible verse pa yan, no? Pinalagay mo, Jesus wept. O kahit mukha pa nino man, ayaw ng Diyos, mga kapatid, na nilalapastangan ang kanyang templo. Malinaw po ba? Ayaw ng Diyos na merong tattoo. Ayaw ng Diyos na nilalapastangan ang kanyang templo. Praise God. Una yan, mga kapatid, yung tattoo. Praise God. Kung may tanong kayo about sa tattoo, mamaya sasagutin nila, Pastor. No?
Sila. Sila magsasagot. Pangalawa, ano lang yan? Ganti-gantihan lang yan, di ba? Pangalawa, kayo na magbasa. So, Pastor Eric, lagot ka talaga. First Peter. Ayan yung mga accessories, no? Check nyo kung meron kayong ganyan. Hindi, forward mo na, no? First Peter chapter 3, sabi ganito mga kapatid, whose adorning may it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit. Bawal po ba ang pagsusuot ng mga alahas tulad ng kwintas, bracelet, ikaw, singsing, o mga burloloy sa katawan? Una po sa lahat, uulitin ko po, hindi ko po sasabihin bawal. Malaya po kayo kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo. Pero ito po ang sabi ng Biblia, ito po ang payo ng salita ng Diyos. Yung ating self-adornment is wag daw panlabas, kundi magmula sa ating panloob, mga kapatid, na siyang mas mahalaga, sabi ng 1 Peter, mga kapatid. Kasi babalik po tayo lagi sa kung yung pagsusuot ng mga accessories o jewelry, ang napapapurihan ba ay ikaw? Ang nalulugod ay ikaw? Hindi po yun maganda. Amen? Kung na-overshadow nito yung natural na ganda na binigay ng Diyos, I think may mali po doon. No? Anything na nilalagay natin sa ating katawan. Bigyan ko kayo ng illustration, no? Ito simple illustration lang to. Ang sabi ng Bible, ang daan papuntang langit, makipot. Kung makipot yung daan, gaano kakipot yun? Sabi ng Bible, strive, tama? Magpumilit kayo. Ibig sabihin talaga, may makipot, maliit. Eh kung may kwintas ka, nasabi, nasakal ka na. Talagang lagot ka mamaya. Ang tanong is, bakit mo sinusuot? Bakit ka naghihikaw, nagkukwintas? Bakit ka may singsing? Pastor Eric, bakit ka may singsing? Bakit may ganyan? Ang laging tanong, bakit at para saan? Si Apostol Pablo at Apostol Pedro, ang kanilang payo ay ganito, huwag sa panlabas na kagandahan. Huwag, kundi sa mabubuting gawa at kagandahang nasa loob, which is yung tunay at natural. Kung may mga tanong kayo, mamaya na lang, no, mga kapatid. Ako, pinapakita ko lang sa inyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. May mga pastor tayong sasagot sa mga tanong kayo. Bakit bawal magsuot ng ganyan, ng ganun? Bahala sila dyan. Ako na nagturok pa sasagot, di ba? Dapat sila naman. Malinaw po ba sa atin yun? Yung mga accessories, jewelry. Kung first time po, exempted ka, sige. Kung first time kang dumalo sa ganitong gawain. Pero kung matagal ka nang naglilingkod sa Diyos, dapat alam mo ito. Ito kasi yung gusto ko talagang pagpukosin, yung pangatlo. Basahin niyo nga po, mga kapatid.
Kilala niyo to? Magbasa muna tayo ng talata, no? Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 9 to 10, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and soberity. Basta yun. Not with broidered hair or gold or pearl or costly array, but which becometh women promising godliness with good works. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos, at kagalang-galang sa pananamit, at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mga babaeng itinuturing na makadiyos. Nabasa na natin kanina yan, mga kapatid. Muli ang tanong, Pastor, bawal po ba ang makeup? Hindi ko po sasabihin bawal. Malaya ka kung anong gusto mong ilagay sa mukha mo. Pero kayo po ang tatanungin ko, sa tingin niyo po ba maganda sa isang lingkod ng Diyos ang nagme-make up? Maganda po ba? Siyempre, pag naghanap ako ng magandang example, sasabihin yung maganda. Kaya yan yung nilagay ko. Maganda ba? Tingnan mo, may piling na siya sa baba. Oh. Babalik po tayo sa tanong. Lagi tayong babalik sa tanong na, bakit mo nilagay yan sa mukha mo? Para saan? Sabi ng Jeremiah, ganito mga kapatid. Jeremiah chapter 4, verse 30. Sa Tagalog na tayo para Jerusalem, ikaw ay natulan na. Bakit nakadamit ka pa ng matangkad na pula? Ano't nagsusuot ka pa ng mga alahas at ang mga mata mo'y may pintang pampaganda? Pagpapaganda mo'y wala ng saysay. Itinakil ka ng iyong mga kasintahan at balak ka pa nilang patayin. Sino to? Sino yung babae ito sa tingin mo? Basa pa tayo ito sa Tagalog. 2 Kings chapter 9 verse 30. Bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mga mata. Inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Kung bakit nagpaganda raw si Jezebel? Kasi gusto niyang akitin yung hari. Alam niyo po ba, sa Old Testament, ang mga babaeng naglalagay ng pintura sa mukha, ang kanilang trabaho, prostitute. Muli, babalik tayo ulit sa tanong, mga kapatid, na bakit naglalagay tayo ng makeup? Is self-adornment yun, mga kapatid. Doon tayo babagsak. Lilinawin ko po, mga kapatid, no? Hindi pinagbabawal ng Diyos ang mag-ayos sa sarili. Hindi po. Mag-ayos tayo. Hindi naman pwedeng lalabas ka, buhag-hag yung buhok mo.
Hindi naman pwedeng lalabas ka ng ano, may laway ka dito, may luta ka. Mag-ayos ka sa sarili mo. Ang ayaw ng Diyos, yung excessive, yung sobra-sobra. Maganda ka na, pogi ka na. Nung ginawa ka ng Diyos, perfecto yan, mga kapatid. Remember, we are all created in His image. Perfecto yun, mga kapatid. Hindi mo na kailangang dagdagan ng kung ano pa. Hayaan mo yung makita nila is yung natural na ganda na binigay ng Diyos sa iyo. Maganda na yun, mga kapatid. Anong sabi ng Isaiah? Surely the islands shall wait for me, and the ship of Tarshish first to bring thy son from far, their silver and their gold with them unto the name of the Lord thy God, and to the Holy One of Israel, because He hath glorified thee. Sa ibang salin, mga kapatid, sa ESV version, ang sabi diyan, the Holy One of Israel, because He has made you beautiful. Maganda ang pagkakalikas sa iyo ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Alam ko po, maaaring madaming magalit, kagaya nga po na sinabi ko, nag-deactivate po ako ng Facebook. Hindi na ako message. Kung gusto niyo po akong kausapin niyo po ako, mga kapatid. Personal. Amen? Tapos na tayo. Q&A na. Sa Diyos po ang kapurihan, mga kapatid. Yung gustong magtanong po about sa ating pinag-aralan. Kagaya nga po na sinabi ko, meron tayong 3 pastor na handang sumagot sa inyo. Sige po, sino po yung may tanong? About sa tattoo, sa accessories, o sa makeup? Wala po? Aba, maganda kung wala. Kapatid na ganda, nilagay mo yung mic. May kasama po tayong sundalo. Sorry, ano yun, sir? May tanong po. Ayun po, si Mamo may tanong. O mag-ready na kayo. May tanong si Mamo. About po sa tattoo. Sige po. Paano po yung mga Christian na ngayon, na dati po, di pa sila nakakilala, nagpatato sila. Di po maalis yung tato dahil yung pagkatato po, noon po ang mga tato, di po talaga naaalis. Kagaya nga po yung, sabi nga po sa, pag nagkaroon ka ng tato, noong panahon, galing ka sa bilibid. Paano po kung hindi ka na, paano po kung nakibaptize ka na lahat, matayos lang naglilingkod, paano po yung tato? Hindi naman nakaalis. Opo. Yun yung tanong. Nakinig ba yung mga pastor natin? Ang tanong ganito, hindi ba siya Kristiyano noon, may tattoo na siya. Tapos naglingkod sa Panginoon, naging Kristiyano, may tattoo pa rin siya. Ano po yung judgment doon? Sige po, mga pastor. Ben, bigyan mo naman yung mga pastor natin. Para kayo makapili, nagtuturuan kayo, ha?
Yung tanong ni Mamo is, may tattoo siya, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, pero naglilingkod na siya ngayon, may tattoo na siya. Ano yung judgment? Yan po, sasagutin ni Pastor Romel. Dito tayo sa harap, pagsasagot. Okay, Pastor. Mamo, sabi ko sa'yo, sabay ka na lang magtanong. Yun po ang sagot ka, man. Praise the Lord. So, ang tanong ni Mamo sa pagkakaintindi ko, mga kapatid, paano kung nabaptize ka, may tattoo ka na? So, siguro, ang ibig niya sabihin, tatanggalin mo pa ba? Buburahin mo ba? O pababayaan mo na lang? So, ang sagot ko po is, para sa akin, pababayaan na lang. So, maglilingkod kang may tattoo, that's totally fine, mga kapatid. Kung nagawa mo yung pagkakamali na yon, nung sa hindi pagkakaalam, sabi ng Bible, mga kapatid, so, hindi na makakount yun. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. So, kailangan pang paboran, hindi na to. Kasi pagka pinabura mo yan, sasaktan mo na naman yung katawan mo. Sa binasa, tinuro ni Pastor Eric, ang katawan natin, templo ng Diyos, no? Another pagkakamali na naman yun. Paplantsahin mo o papalaser mo, huwag na, pabayaan mo. Kung mag-worship ka, takpan mo na lang. O kaya, magsuot ka na lang ng mahaba para hindi masyadong nakaka-distract. Kasi yung iba hindi maiintindihan yan. No? Praise the Lord. So, bagong nilalang na tayo, mga kapatid. Nung tayo ay mabautismuhan, ano man ang dala-dala ko, tatuman yan, peklat mo yan. No? As long as, after mo makakilala, tapos naglingkod ka na, nabaptize ka na, hindi ka na nagpapatapos. Tapos ganun yung gagawin. Hindi mo na dadagdagan, no? Baka pinadagdag mo pa, Jesus wept. O kaya yung mukha ni Mel Gibson. Yun po ang aking tugon na. Follow-up question. Para tumayo naman si Pastor. Yun po, satisfied po tayo sa sagot ng praise God. Lahat ng nabautismo ni Kristo is bagay niya lang na. Yung lumang pagkatao, wala na po yun. Wala yung pinagkaiba sa mamamatay tao na dati. Tapos nakakilala ka sa Diyos. Wala pong pinagkaiba. Praise God. Follow-up po. May follow-up si Mamo. Ito po ba beautification? Kasama po sa mga kababaihan, kahit po sa lalaki, sakto po. Beautification din po. Opo. Ngayon po, paano po yung mga may nag-manicure na makukulay? Opo. Siyempre po, naglilinis sila ng kuko. Kailangan, hindi po ba kailangan kailangan po bang yung pagmamanicure kasama po sa beautification na iniutos ng Panginoon? Opo. Ang ganda po ng tanong niyo, Mamo. May sagot po dyan si Pastor John. Pang pinali daw si Pastor. Doon siya sa mga pinakamahirap na tanong. Palakpakan natin si Pastor John. Manicure po. Saka pedicure. Pintura din yun, no? Pintura din yun. Siguro pag sinabing templo, hindi lang mukha eh. Buong katawan yung templo eh. Yung kuko, templo pa rin. So, same lang po sa makeup. Kasama pa rin. Paano kung yung kulay clear? No? Para lang maprotektahan mo. Pintura pa rin yan. O, pintura pa rin. Maglinis ka na lang ng kuko. Yung misis ko, minsan nagagalit na ako sa kanya dahil kapag yung nilalagay niyang orange pagkatapos niyang linisan yung kuko ko. Vertiolet. Vertiolet po tawag. Pero orange siya, no? Dapat meron orange.
Ayaw ko yun kasi nagmumukha siyang makulay. Kasi makulay yun. Pero siguro bahala na kayo doon sa Mertile na yun. Siguro okay lang naman. Para saan ba yun? Sa sugat? May function naman ng panglinis. Panglinis. Hindi naman siya pangkulay na okay lang naman pala yung ginagawa sa akin. Pero ayoko kasi nag-aano pa rin. Nawawala yung natural na color. Yung dun sa clear, bibigay ko kay Pastor Edwin. Ano ba yung sa clear, Pastor? Bakit nag-clear pa na kung clear lang naman? O bakit colorless? Ano po? Kasi po, para sa akin po kasi yung pag nagpalinis po kayo, para ma-maintain po yun. Para ma-maintain. Nilalagyan po siya ng Palinis nyo na lang po ulit. Sa akin lang po yun Nagtanong kayo sa akin Okay na yan. Para maging masipag naman kayo sa paglilinis niya. Basta mano yung mga extension niya. Trivia lang po, yung kasal namin, yung tignan di matuloy. Kasi yung asawa ko gusto magpa-extension ng buko. Hindi, sasabihin mo lang para walang bias. Pagkagising mo, nakita ko habang ako sabi ko, hindi natin itutuloy yung kasal pag di mo pinatanggal yun. Ayun, pinatanggal. Kahit kalalagay lang, kahit kaiinit lang, iniinit ba yun? Yung naglalagay, nagre-reklamo. Hindi ba pwedeng putulin na lang natin yung tanggalin niyo po? Bawal. May tanong po ba kayo? Sige po, dapat po kayo sa mga. Ang dami. Pastor, mag-ready na po kayo. Pastor, to what extent do you use a makeup? Like, for example, marami kasing form of makeup, mga kapatid mo. Like, ngayon, sa generation namin, mga kapatid, yung polvo, consider din po ba siya ng makeup, mga kapatid ko? What if ayaw mo lang maging parang oily, mga kapatid? Ganun. So, consider po ba yung makeup, mga kapatid? Pastor, Ano po yung limitation pagdating sa makeup, mga kapatid, pagdating sa Biblia? magandang tanong po yun. Bago ko sasagutin yun, magtatanong muna ako sa mga ilang nanay. Kasi hindi ko rin matumbok o maunawaan ito. Yung foundation na nilalagay sa mukha, saan i-categorize yun? Sa powder o sa makeup? Makeup? So kung nag-foundation yung babae, nag-makeup na rin siya. Yung powder, sa akin, yung paglalagay ng powder, babae man o lalaki, for me, it's okay. Kasi may tulong yun eh. Hindi naman makeup yung powder. Kagaya nung para mabawasan yung pagpapawis sa katawan, sa mukha, para hindi maging masyadong oily yung mukha. Maski nga yung mga lalaki ngayon, nagpa-powder na yun. Lahat ba kayo nagpa-powder? Mga nanay, mga kayo ng babae? For me, it's not wrong. Ngayon, kung yung foundation ay considered na makeup, o yun, tandaan nyo yun, huwag na kayong mag-foundation. May advice ako doon sa tattoo. Halimbawa, nagpatattoo sila, babae man o lalaki, bago sila naging mananampalataya. And then, naging mananampalataya na, binago na sila ng Diyos, nakareceive ng Holy Ghost.
May bagong technology ngayon. Kasi kung nakukonvict ka na parang hindi na-glorify yung Diyos sa tatak ko, may bagong technology ngayon through laser. Ile-laser yung mga tattoo na bubura. So if you feel na, sino bang may tattoo rito? May tattoo ka, Tess? Kung may tattoo ka, afford mo naman na magpa-erase ng tattoo through laser. Kasi kung naisip mo na parang may effect sa akin to parang hindi kumpleto yung pag-glorify ko sa Diyos kasi may natira pa doon sa pinagdaanan ko noon na karamihan. Kung may budget ka, dito sa Pampanga, meron technology na nabuburayan ko. Kaya lang ng curiosity ko. Kasi noon talaga talagang ako sa issue. Miinom ako talaga. Dala na karasingan. Siguro nakatulog na ako, hindi ko talaga alam kung gusto. Itong nilagay nila. Kumbaga tulog siguro ako, lasing na ako. Kaya nagsisi. Ngayon hindi ko magsisisi. Pero noon okay lang. Pero ngayon, alam ko nga, naghima na nawala at hindi ko pala sa kapatid ko. Kaya ko pa naman wala na ako. Tingin ko na dito pala siya sa kabila. Paano pag takot ako magpa-laser? Kagaya nga po na nasagot ka na ni Pastor Ron, kung may tatuan, nung hindi ka pa nakakakilala sa Diyos, at nakakilala ka na sa Panginoon, it's all good. Yung lumang mong pagkatao, wala na yun. Doon naman po kanina doon sa polvo, okay ba yung polvo? Uulitin ko po, hindi naman tayo pinagbawalan ng Diyos mag-ayos sa ating sarili. Ano ang ayaw ng Diyos? Yung sobra-sobra. Ulitin ko, kung oily nga yung mukha mo, lalabas ka, sa tingin mo, manulugod ang Diyos doon. Ba, Brad, pwede tayo magprito ng itlog sa mukha mo Mag-aayos ka pa rin. Ayos mo yung sarili mo in a way na malulugod ang Diyos. Amen? Kasi ang sabi nga ng ating mga verse na binasa, huwag sa panlabas ng ating kagandahan. Dapat sa mabubuting gawa at nanggagaling sa ating puso. Hayaan mong mag-shine yung gandang binigay ng Diyos sa iyo. Pag-ayos ka, ligo ka, magpabango ka, magsukulay ka. Kung kailangan mo ng polvo para hindi maging oily mukha mo, maglagay ka. Huwag lang yung sobra, baka mukha ka ng clown. Diba? Meron pa pong tanong? Madami ng tas ng kamay kanina. Sige po. Ako po basta tanong ko about sa accessories. Kasi kung bawal mo yung hika, kwintas, so paano po yung sing-sing or Magandang tanong yan. Sino gusto sumagot? Unahin natin siguro yung sing-sing. Sino yung mga sing-sing dito? Bakit nagsusuot ng sing-sing? Sa Old Testament, para malaman nilang may asawa ka, kailangan may butas ka sa ilong. Sa Old Testament yun. Para malaman nilang, may asawa na to, may butas siya sa ilong, may hikaw siya sa ilong. Sa panahon natin ngayon, walang ganun, hindi pwede ganun. Sa atin, ang basihan ng may asawa ka, may sising ka. So, basta bawal po ba ang sising? Depende sa'yo, paano mo gagamitin. Conviction mo. May mga tao talagang ayaw magsuot ng sising. May mga tao ginagawa o sinusuot yun para
para sa asawa niya. Para i-consider yung feelings, yung nararamdaman ng asawa niya. Para alam nila na take care ka na. Para alam nila may asawa ka na. So, bawal po ba ang sinsig? Conviction mo po. Ako nagsusuot ako para sa asawa ko. Para alam ng tao na kasal na ako. Kung kasintahan, nabibigay ng promise ring, maligo ka muna. Baka init lang ng katawan niya. Ano ba? Wait, mic po, mic. Tapusin ko lang po yung sagot ko yung yan. Sa relo daw po, bawal yung mga burlolo sa po. Ano ba yung purpose ng relo? May mga tao kasi, sanay gumamit ng orasan sa relo. Kahit may cellphone ka na, di ba? Minsan pag may suot kang relo, sa relo ko para tinitin. Anything mga kapatid na nilalagay natin sa katawan, make it sure na may purpose. Make it sure na may gamit siya. Hindi sa kaka-glorify mo. Hindi yung pang-araw-araw na gamit mo. Kung maglalagay ka ng relo, hindi gumagana, bili ka na lang ng wall clock. Yung salamin yung walang lens, magtigil ka. Baka may bubuyog pang pumasok na, no? Sino ba nagsasalamin ng walang lens? Ay, may mga salamin, accessories yan. Katulad ng ngayon ng Michelle. Pastor, bawal ba yan? Accessories yan. Eh, malabo mata niya. Kailangan niya gumamit ng salamin. Walang pinagkaiba yan sa contact lens. Ano yung bawal na contact lens? Yung may mga kulay. Sino dito yung nagko-contact lens? Sino yung nagko-contact lens sa kulay pula, asul, berde, o matang pusa? Bawal po ba yung pastor? Bawal yung may kulay. Ano yung pwede, pastor? Yung may pakinabang sa mata mo. May mga contact lens po na nagpapalilaw ng mata. May mga grado. Yung asawa ko, nagko-contact lens yan, pero clear. Ginagamit niya yun kasi malabo yung mata niya. Ano po yung tanong ni Nanay Glo? Okay na po ba, Sister Clay? O gusto niyo, hanap pa tayong basagot sa mga pastor? Pastor, may tanong lang ako halimbawa. Gusto tayo Ang tanong ni Nanay Glo, mga pastor, makinig po kayo ha. Baka kayong sumagot dito, pag di ko sinagot. Ang tanong ni Nanay Glo, hiwalay na silang mag-asawa. Pero may singsing pa rin siyang sagot. Ang tanong niya, pwede na ba niyang alisin? Ano po, mga pastor, may sagot po ba kayo? Hiwalay na daw po silang mag-asawa. Pero suot pa rin niya yung singsing. Pwede na ba daw niya tanggalin? Babalik po tayo sa conviction niyo po. Kung gusto niyo po ba rin isuot o hindi na. Kasi sa mata ng tao, hiwalay na kayo. Pero sa mata ng Diyos, hindi ba? May sagot ka, Pastor Jo? Kayo po, conviction niya pa rin po. Kung isusuot pa rin po ba, o alis na. Kasi ako, nasa akin yung desisyon kung susuot ito o hindi. Dito po ba yan? Hiramin ko sana po.
Sige po. Ay, sige, tita, ulit mo na po. Sige po. Yes, Lord. Kasi po, kung yung hindi mo nakakaalam, ako pinagmabaho sa Lord. So, itong nandito sa akin, galing po sa Lord. Ito yung may negative ayaw. Lahat nakakasipsip ng mga negative sa katawan mo. Pero masasakit yung mga utot mo dito, nakakasipsip ko. Yung negative ayaw is yun yung nakakasipsip ng mga bata mo dito, mga kaibigan mo. Ngayon, kung sa, dahil di ba minsan po is nagkagamit po ako sa harap, tinatanggal ko po. Pero malimit po is, gamit ko po ito. Kaya lang po, syempre sa pagligo, hinuhubad ko, gawa ng naaano po ng goma na rumurubo. Kaya pag naghuhugas, so hindi ko po siya suot. Ngayon po, sa mga pastors ko, tanong ko po, sa inyo po ba is, kasi sa kung ako pitatanungin nyo is, ang ano po dito is yung ngayon po, kung sa mga pastors ko na hindi, una sa Diyos, siyempre, nandiyan ang prayer na mawala sa kanyang mga katawan. Hindi mawawala sa ating bilang Kristiyano yung prayer natin, di ba po? Nanali tayo ihiling yun. Kaya lang po, ito po is, naniniwala ko kasi ako, itong rescue na po is nakakaroon ng pagkakulitan. Sa inyo po bang palagay, ito po ba ay dapat o hindi ko po isuot? Ang ganda po ng tanong niyo, tita, ulit. Yan po may sagot po sa pastor. May danger din. Kasi kung halimbawa nasa isip mo na yung bracelet na yan ay nakakagawa ng sakit o karamdaman, yung danger na yun, napofocus yung trust mo dun sa bracelet. Na kakaligtaan mo na yung pinaka-source ng game natin hindi sa mga accessories ko. Advice lang. Siyempre, pag kailangan natin living, i-redirect talaga natin yung priorities. Ang ganda po ng salita ni Pastor. Gusto ko po sagutin yung tanong niyo, kaso doon po kayo nakaharap eh. So, ay, baka may dagdag po silang nasagutan. Opo, okay po yan. May tanong po si Pastor Joe. Okay, Pastor. Namu.
May tanong ba si Mami Pastor Romel? About po sa mga alahas. Sige po. Halimbawa po, ako nagtitinda ng mga alahas. Ibinibinta ko. Kasalanan po yun na yung kasi po sa tingin ko kasi hindi maganda eh. Na ako nagbibinta ng alahas. Alam mo bawal, ibibinta ko sa ibenta. Parang binibigyan ko na lang ng kasalanan yung mga tao na siya naman hindi na magkasala. Dahil nagsusunod siya ng alahas. Pastor Romel. Ayun sa Pastor. Pastor Romel, gawin mo, Friday pa lang na tanungin mo sila may tanong sila sa iyo. Sige, ano tong verse? Kung nagtitinda daw siya ng alahas, nakakasala ba daw siya dahil binibinta niya ang alahas? Ang dami naman pwedeng itinda. Alas pa. Good lang, walang reklamo. Mabuto. Lagot ako sa bahay. James 4:17. Basahin natin. Sige, James 4:17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. So Lord, kung napakinggan natin kanina, sabi sa tulong ni Pastor Eric, yung pagsusuot ng mga alahas. Alahas yung tanong ni Mamo, yung sabihin yung walang mga function naman na sinusuot natin. Kung alam natin na biblically, ayaw siya ng Diyos, so kasalanan sa patatawag natin. Ayaw ng Diyos na o hindi siya ina-advise. Tapos, bebentahan mo yung tao, yung kahit na hindi ko yung nagsusuot, nung bagay na magdudulot sa kanya ng kasalanan, o magdudulot sa kanya ng pagsuway sa salita ng Diyos, sabi ng Biblia, kung alam mo tama, o hindi mo ginawa, nagkakasala. Alam mo tama na hindi mo sila dapat benta. Alam mo tama na hindi dapat isuot yun. Pero, binentahan mo pa rin, nagkakasala po, sabi ng Biblia. Ayan. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, bawal o hindi, ang Diyos ko hindi sinasaklaw yung free will natin na magdesisyon kung ano yung mga gagawin natin sa buhay natin. Kahit Diyos hindi po sinasaklaw yun. Hindi rin namin sinasaklaw yun. Kaya niyong gawin kahit anong gusto niyong gawin. But it's a matter of kasalanan o hindi. Yung kung tanong ni Mamo, nagkakasala tayo. Follow-up question, Mamo. Para maubos na, baka tayo makatulog mamaya. Get lost. Ang sa akin, para sa akin, ano yung purpose? Parang kung ano yung function? Papakula lang? Depende sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Halimbawa, may lip gloss na clear. Tama? No? Nagbabasag-basag yung labi ko. Hindi ka kasi nagiinom ng tubig. Paano hindi magbabasag-basag yung labi mo? Halimbawa, ano yung purpose niya kung bakit mo sila lagay dito? Kung papakulay lang ng labi yan. Ano yung purpose? Kadalasan sa mga naglalagay po dito. Ang paganda? Ano? Tanong ko, yun lang ba yung paraan na pwede nating gawin? Okay. As long as hindi po natin ginagawa para maka-attract lang ng attention. No? Kung ang reason mo o purpose mo na paglalagay mo noon is
para maiwasan yung pagka-crack-crack ng... Masakit din kasi yun eh, nararanasan ko din naman yun. Oo. Basta wag lang yung makaka-attract ng attention. Kung ang purpose ng paglalagay mo noon is para cute. Kaya nyo naman pong isipin yun. Yes, good. Salamat, Pastor. May tanong yung asawa mo. Then, diba yung make-up, sabi bawal. Pero marami sa atin pagka graduation, kasal, nagme-make-up. Ang purpose nun, hindi naman sa mga akit, kundi yung ayaw mo lang na hindi ka maging presentable sa okasyon. Kasi nga, karamihan, lalo pag graduation, kahit lalaki nagme-make-up. So, kumusto na ka, hindi not to attract attention. Kasalanan pa rin yun. Ano ba? Asawa mo talaga eh. Asawa ko? Nag-make-up kasi yan nung kasal namin. Kaya ganun. Ka. Papabugbog ka. Kaya mahirap, hindi ko masagot eh. Why kang... Oo. Make-up din pala. Why kang sumagot? Graduation. Graduation. Kung ako lang, ayaw mo talaga sinabi mo sa akin. Ayaw ko. Walang hihigit sa gandang natural at hindi. Alam niya yan, sabi ko, ayaw ko. Para makatipid tayo. Hindi, ganito na lang. Ako siguro, magkano gagastusin mo doon? Kung gusto mo lang lumitaw na maganda sa mga picture mo, okay lang na magandang photography. Yan, si Pastor Ano? John. Hindi kasi yung asawa ko nag-makeup din naman eh. We are all guilty. Para ano, oh, pastor. Pero parang hindi hindi yung sa asawa ko, we made it to the point na magiging ano lang, ano yung tawag kasi? Hindi light eh. Naturally, parang, natural. Makikita niyo naman yun sa mga, Kaya lang yung punto ni Pastor ganun. oo nga. Ngayon, yung sagutin ko lang yung, gusto ko lang magbigay ng comment dun sa sinabi ko, itanong Mr. Maria. May sinabi siya ng word na makakasagot ng tanong niya. Yung sabi niya is karamihan. Yun yung narinig kong word na sasagot. So, kung karamihan ginagawa, gagawin ng Kristiyano, hindi. So, if it's an occasion, kunwari, JS Prom, yan, marami akong nakita kasi ng JS Prom, maging kapatid ko. Kung yun, nagpakulit pa yata ng buhok eh. Oo. Tsaka garo mo talaga yung ano, di ba? Pumayag ka naman. JS Prom. Kasi nga naman, pag pupunta siya doon na mukha siyang Kristiyano, hindi angkop dun sa okasyon kasi JS Prom tapos nakapangsimba ka. For me, ano yun, hindi yun magandang logic bilang Kristiyano. Hindi tayo magko-conform sa pattern ng mundo. Babalik tayo doon sa Romans chapter 12. Ngayon, kung mukha silang pang JS, dahil makikiayon ka sa okasyon, kahit Kristiyano ka, aalisin mo yung pagiging Kristiyano mo para makiayon sa okasyon na pang mundo, hindi naman pang Kristiyano ang JS eh, hindi naman pang Diyos ang JS eh. Ano ngayon kung hindi ka parte ng karamihan? It is not a correct logic. So, I would make it an opportunity na ganyan kayo, pero hindi ako ganyan. It is my privilege na ako, godly ang tingin pa rin in a world that is worldly. I am following God. Actually, yun yung challenge eh. Kasi madaling magpaka-Diyos kung nasa maka-Diyos kong lugar eh. Tama po ba? Sa church, madali lang eh. Ang challenge talaga sa atin at yung pagkatawag sa atin ay yung kung nilagay ka na ba ng Diyos sa makamundo, sino ka? You maintain your identity in Christ. That is my one cent. Yung damit po, next subject po. Hindi, next subjects. Subject yun. Mga ibang ano yan. Kasi next week lang tayo. Diba? Okay, Pastor.
May tanong pa po ba? Lipid? Di ba para sa lip lotion? Ito ba yun? Sa'yo lang yun. Lotion. Bawal mo mag-lotion. Dry skin ako. Kabalan na akong ahas eh. Bawal ba? Kung nakakatulong sa balat, okay lang po yan. Sabi ko nga po, hindi pinagbabawal ng Diyos, alagaan yung sarili natin. Pabango? Mabaho ka ba? Alam niyo sa Biblia, uulit-ulitin ko po kahit parang cliche na, hindi pinagbabawal ng Diyos ayusan ang sarili mo. Mag-ayos ka kung gusto mo nang nakalulugod sa Panginoon. Ang ayaw ng Diyos yung sobra-sobra. Baka hindi ka na kasi makilala. Ayun, Pastor Romel, mag-ingat ka. May tanong sa Romel. Regarding po yun po, yung pag-aalaga din sa sarili. Like yung mga pampaputi po, Pastor. Like yung mga pampaputi na ini-intake. Yun po, Pastor. Yan, ang ganda ng tanong niya. May sagot yan si Pastor Romel eh. Pastor, mga gluta, ganyan, yung mga ini-inject, yung mga nagpapaputi. Kulay-uling kasi ako, Pastor. Gusto ko maging kulay gatas. May sagot ka, may sagot daw mo siya. Ano sagot? Wala pa ako sinasagot. Pamilya mo to eh. Para kung hindi man sila satisfied sa sagot, ikaw ang bahala. Ngayon, alam ko na. Lugi ka pala dito pag marami kang pamilya. Joke lang yun, mga kapatid. Baka hindi nyo nakain. Skincare. Ano sabi niya skincare? Sabi ni Pastor Eric, kung gagawin mo yan ang pag-iingat sa katawan mo, no? Tapos huwag excessive, paulit-ulit na lang ano. Pero yung mga mag-gluta, mag-i-inject ka, mag-iinom ka, bakit mo gagawin yun? Bakit mo gagawin yun? Kung magpapaputi ka, para maka-attract na naman. Pabalik-balik ka. So, kaya nyo nang isipin yun, mga kapatid, kung nakalulugod mo sa Diyos. No? Nilikha ka galing sa alabok. Ang alabok, kulay na yung manggi. Oo. Basta nilikha ka galing sa white pig. Dagat to. Kaya dapat maputi ako. Joke lang yun, mga kapatid. Para sa akin kung excessive din. Hindi masamang ingatan. Kung facial wash, no? Pero wala namang masama doon. Kung oily masyado mukha mo. Pero kung ang ganda mo naman na, sa kulay mo na yan, tapos kapalitan mo pa, huwag na, mga kapatid. Maganda ka na. Sabi ng Bible, kung mag-a-attract ka na lang ng boyfriend or girlfriend, kaya mo gagawin yan, panalangin po yung sagot ko. Hindi magpapaputi. No? Ito okay? Braces. Okay, sa mga naka-braces. Okay, dinipensahan ko yung braces ko. May kasi ako magkakain ng mga matatamis noon, kaya yung nangitin ko dito, pinabulot ko.
Nung nabunot, mga kapatid, yung ngipin ko nag-one seat apart. Sabi ko sa dentist, ano naman gagawin? Kasi, di ako komportable. So, iniisip ko, wala namang masama siguro ako. Wala masama. Yung necklace daw may mental na pasawa. Tanong ko yan ah. Kasi sabi doon ni Pastor Eric kanina, yung singsing, ginagawa niya yun para sa asawa niya. Para malaman din ng mga tao na may asawa siya. Yung iba kasi nagsusuot ng kwitas na may picture. Tapos mga ganun ng asawa niya. Ang ganda tanong niya. Ready kayo? Ready kayo? Basta. Witness! Dito na lang po. Sir, kanina ka po. May picture ng paprint mo na lang. Paano kung manting-anting lang, Pastor? Subukan natin kung may visa. Pangit kasi tingnan. Walang mukha talaga si Jesus. Pangit kasi tingnan kung ikaw kwintas natin yung mukha na natin sa akin. Paano ko nasabi? Parang lumalabas na Diyos-Diyos. Para sa akin po, ano yung purpose bakit mo susunod para doon siya pangkutan? Pwede mo namang ikwintas, huwag mo lang isuot. Itabi mo. O kaya, lagay mo sa bulsa mo. Sa pitaka mo. Huwag mo lang isuot. Hindi ka ayayin tignan. Nakaka-picture lang ang habol. O kung picture lang, sama mo na lang lagi yung asawa mo. Kahit saan ka magpunta. Gawin mo lang iba. Total, palagi mo namang hawak mo siya. Pero pastor, yung mga namayapa, yung mayapang mahal sa buhay, yun ang nilagay ko sa kwintas ng sama ko ba yun? Same lang din po ang thoughts. Parehas lang din ang sagot. Alam nyo, ulit na lang eh. Ang Diyos po, ganito. Ang Diyos, yung mga accessories jewelry, ginamit din ng Diyos yan. Sa book of Ezekiel, nung nilalarawan niya yung angel, gumamit siya ng mga jewelry. Ginamit niya yun. Lalagyan kita ng pintas ng ganito, bibigyan kita ng bracelet na ganito, sabi mo sa angel. Hindi yan, ang ayaw lang talaga ng Diyos, yung sobra lang. Lahat ng sobra hindi maganda, sabi ng Korinto. Hindi lahat ng mabuti, mabuti. Hindi lahat ng maganda, maganda. Sa tingin nyo, maganda yung may kwintas. Sa tingin nyo, astig yung may bracelet o higaw o butas sa ilong, butas sa dila. Kung sabihin nyo maganda yun, sa paningin nyo po yun. Iba yung paningin ng Diyos. Ang pastor, di naman tumitingin ng Diyos sa panlabas, sa puso. Sigurado ka dyan. Kung sigurado ka dyan sa paniniwala yan, bahala ka sa buhay mo. Mahalaga lahat sa Diyos. Wala pang loob at panlabas. Importante sa Panginoon. Kung hindi mahalaga yung panlabas, hindi na dapat dinamitan sila Adan at Eva nung namulat sila sa katotohanan. Hinayaan na lang sila ng Diyos. Okay lang yan, hindi naman importante yan. Ang importante yung nasa puso. No. Mahalaga din yung panlabas mo sa Diyos. Kaya nga dinamitan sila kagad ng Diyos eh. It's not all about heart. No? Hindi lang laging tungkol sa puso. Kasi kung puro puso, dapat puso ka na lang. Hindi ka nabinigyan ng panlabas ng Diyos. Kung andyan na siya, ang lakas ng heartbeat niyo. Yung malakas yung dating, malakas yung heartbeat niyo. May tanong pa po ba?
11 p.m. pa yung pasok ko po. Willing pa po kami sumagot ng mga tanong. Sana po sa pag-aaral natin ito, maging bukas po tayo. Hindi po namin ito tinuturo dahil yun ang gusto namin. Tinuturo namin ito dahil ito yung nasa salita ng Panginoon. Ito yung aral ng Diyos. Kung nais po talaga natin maglingkod ng totoo at tapat sa Panginoon, maging bukas po tayo sa kanyang mga salita. Malinaw naman po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag walang kabanalan, hindi mo makikita ng Diyos. Ganito ang paniniwala ko. Walang papasok sa langit na hindi banal. Hindi, wala po. Banal yung lugar na yun. Kaya kung may papasok man doon, banal dapat. Hindi, Pastor, mabuti akong tao. Mabait ako. Wala akong inaargabyado. Tumutulong ako. Ginagawa ko lahat ng tama. Pero kung hindi ka banal, nonsense lahat. Parang ang hirap, no? Ang hirap maglingkod ng may kabanalan. Mahirap po. Sakripisyo, mga kapatid talaga. Lalo na sa ating mga kababaihan. Ang pagpapakabanal. Pero sabi ni Pablo, kung yung exercise sa katawan may pakinabang, yung pagsasanay ng may kabanalan, mas kapag-pakinabang. Hindi lang dito sa lupa, pati doon sa langit na pupunta. Praise God. Kung may mga tanong po hindi kayo masyadong satisfied sa sagot, willing po kami sumagot ulit. Tanungin nyo lang po kami in person. In personal, mga kapatid, kung nahiya po kayo, lapitan nyo po kami. I-activate nyo na po yung messenger ko. Pwede nyo ang message. Para kung may mga tanong po kayo, hindi kayo satisfied sa sagot, pag-usapan po natin ulit. Amen? Praise God, lahat ng pinagpala ng Diyos, pwede pumalakpakan na po kayo tumayo. Praise God. At ako tayo sa ating prayer.